Simulan na nating alamin ang 5 tips para ma-improve ang iyong PowerPoint design. Una, visualize your data. Hindi madali ang mag-present lalo na kung numbers o data ang pinag-uusapan. Isang rason, hindi ito exciting na topic para sa iba. Pangalawang rason, kung naglagay ka ng napakaraming data sa iyong slide, siguradong nakatuon na lang sila sa pagbabasa ng iyong presentation, kesa sa bigyan ka ng atensyon. Halimbawa, ang gagawin ng audience kung ganito ang iyong slide ay magbabasa at pipiliting intindihin kung ano ang iyong data. Ang kanilang atensyon ay nasa slide at hindi yung kung ano ang sinasabi mo. Pero, pwede mo namang i-present ito gaya ng ganito. Agad-agad sa pamagat pa lamang ay malalaman na nila kung ano ito. At mas madali na itong intindihin dahil sa paggamit mo ng chart. Ang importante ay ma-guide mo ang kanilang atensyon sa mga mahalagang impormasyon at para maiwasan ang anumang nakakaabala o distraction sa slide na magdadala sa atin sa susunod na tip. Pangalawang tip, use white space and don't clutter. Ang white o negative space ay mga lugar na walang nakalagay sa pagitan ng mga nilalaman ng iyong slide. Kung minsan, nasasayangan tayo sa mga maliliit na espasyo na yan sa slide natin. Nilalagyan natin ito ng mga information o kung anong visual elements para masabi nating maganda. Pero, the more na naglalagay tayo ng ganito sa screen, nagkakaroon tayo ng makalat na slide at nagiging hindi maayos at mahirap basahin. Mawawala ang kanilang atensyon, lalo na kung frustrated sila sa dami ng information. Kaya, huwag niyong gawin yon. Napakahalaga ng white space dahil inihihiwalay nito ang mga objects sa mensahe na gusto mong iparating sa mga manonood. Nagiging mas malinaw at madaling basahin ang mga nakasulat sa iyong slide. Mas nagiging kalmado at nakakahinga ang mga bumabasa. Tandaan din natin, hindi ibig sabihin na white space ay dapat white lang. Ang white space ay pwede rin kahit na anong solid color o kahit na blurred background. Ang ibig sabihin lang nito ay walang kahit na anong content o design element. Kaya kung nagde-design kayo ng PowerPoint slides, huwag kayong gumawa ng parang ganito. Ang naging resulta ay visual overload. Nakakita kung saan ang mga mata ng viewer. Sa halip, panatilihing malinis ang background ng slide. Maaari ring i-apply ang white space sa text. Sa iyong slide, gumamit ng font size na sakto lang ang laki, pero hindi nagsasacrifice ang spacing. Kung hindi kakasya lahat ng iyong text na parang ganito, malamang masyadong marami. Kaya ang kalalabasan, mas kakaunti, mas maayos. Bigyan ng space ang mga elements sa iyong slide para makahinga. Sa ganitong paraan, makukuha kaagad nila ang mensahe at malaki ang magiging epekto nito sa iyong presentation. Pangatlong tip, apply instant design ideas. Ang design ideas ay bagong feature ng Microsoft 365 na pinalakas ng Microsoft AI o mas kilala sa tawag na Artificial Intelligence. Makikita mo ang feature na ito sa Home tab at ito ay nasa bandang dulo ng ribbon. So, ano nga ba ang kayang gawin nito? Sabihin nating meron tayong timeline na sa tingin ko okay naman, pero feeling ko hindi pa siya nakaka-inspire. At gusto nating gawin itong mas visually appealing. Kung i-click mo ang design ideas dito sa taas, bibigyan ka nito ng mga ilang suggestions kagaya nito. O kaya ito maganda rin. At agad-agad, mamili ka na lang ng gusto mong design at i-click mo lang. Meron ka ng mas maayos at improved version ng iyong slide. Kung may mga images ka naman sa slide, ang gagawin ni Design Ideas ay automatic na iaayos niya ito, piliin mo na lang kung saan ang gusto mong design.
Kung may slide ka naman na bullet points kagaya nito, magsasuggest ang design ideas ng mas visually appealing na designs. Pwede mong palitan ang mga icons o kulay depende sa gusto mo. Kung medyo nag-uumpisa ka pa lang sa slide designing o kaya nagmamadali ka, siguradong malaki ang maitutulong sa iyo ng feature na ito. Ika-4 na tip, use scalable vector graphics. Ang susunod na tip ay tungkol sa mga images sa iyong slide. Kung gagamit ka ng mga raster na images, kagaya ng JPGs o kaya PNGs sa iyong presentation, tingnan mo lang mabuti kung pinapalaki mo ang mga ito. Tignan mo ang logo ng aming paaralan. Maganda naman siya kapag ganyan lang siya kalaki. Pwede kong paliitin ito nang walang kaproble-problema. Ngunit kung palalakihin ko na, magiging pixelated na. Kung paliliitin lang, okay. Pero kung palalakihin mo ay hindi maganda. Kung SVG o Scalable Vector Graphics yan, pwede mo itong palakihin na hindi nagiging pixelated. Pwedeng paliitin at palakihin ang mga SVGs na hindi nawawala ang quality dahil hindi ito gawa sa pixels, kundi ito ay gawa sa mathematical lines at fills. Ang maganda pa rito, mas magaan ang mga images na ito. Halimbawa nito ay mga SVGs na makikita sa icons option. Sa Microsoft 365, ay maaari pa nating i-edit ang mga graphics na ito. Pwede kang gumamit ng eyedropper tool para mapalitan ang fill. O kaya, pwede ring i-disassemble sa pamamagitan ng pag-convert nito sa office shape. Kapag nagawa mo ito, maaari mong mapalitan ang fill ng mga individual parts ng image. Panglimang tip, apply the rule of thirds. Sa photography o cinematography, may karaniwang guideline kung paano dapat kumuha ng shot. Ang tawag dito ay rule of thirds. Pwede rin gamitin ito sa PowerPoint slides. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Dito sa slide na ito ay meron tayong image at ilang mga text. Tignan natin kung paano natin ito i-improve. Kung sinasabi nating rule of thirds, dinidivide natin ang canvas sa 3 pahigang rows at 3 patayong columns. Ang mga lines na ito ay nagsasalubong sa 4 na points. At alam nyo ba na ang tawag natin dito ay PowerPoints? Amazing, di ba? Sa rule of thirds, kailangan nating ilagay ang mga mahahalagang element sa slide na ito sa mga PowerPoints o kaya sa mga linya. Kaya, ilalagay natin ang image na ito, particularly ang kanyang ulo sa may PowerPoint, at ang mga text na ito sa may horizontal lines, kagaya nito. Tignan nga natin ulit. Ano sa palagay nyo? Karamihan ay mas pipiliin nila yung pangalawang version. Mas kaaya-aya at mas maayos na siyang tingnan. Para mas mapadali ang paggamit mo ng rule of thirds at PowerPoint, ay maaaring gumamit ng guides. Pumunta lang tayo sa View tab at i-check ang box. Sa mga guides na ito, maaari kang magdagdag ng additional na horizontal at vertical guide para magawa mo yung grid. Subukan mong gamitin ang rule of thirds para makita natin kung magiging mabisa ba ito para sa iyo. At yun ang 5 paraan para ma-improve ang iyong PowerPoint design.